Mayong buntag mga kaigsunan, mayong buntag, what a joyful Sunday, nga bisan tuod sa kabisi sa ato ang palibot, grasya sa Ginoo nga nakaari kita, salamat sa Dios. So, hapit na ba ang love month no, next month na, so i-greet inyong tupad, nalagay nga tawa, Jesus loves you. Inay, with expression of love, Jesus loves you. So, speaking of love, na ako'y pipila ka mga pangutana diri. So, how do you express your love to your loved ones? Sa Bisaya pa, giunsa man nimo pagpahayag ang imuhang gugma sa imuhang minahal. Kinsa man ang source sa gugma nga anaa kanimo karon? Imuha bang pamilya, imuha bang anak, ginikanan, bana ba or asawa? Si kinsa man, sa dihang naay hinigugma kanato nga makasala or kita makasala, mupasaylo ba kita or mangayo og pasaylo, ug asa man ta mudagan sa dihang makasala ta sa atong mga hinigugma. Church, diri sa Salmo 51, gisulat ni King David human si Nathan, ang propeta miatubang kaniya mahitungod sa iyang relasyon uban kang Batseba. Si David nangamuyo sa Dios alang sa kapasayloan ug kaluoy ug gugma alang sa iyang mga sala, kay siya nakahibawo nga ang Dios gugma. Amen. Ug ako ang basahon sa Salmo 51, if you have the Bibles with you, Salmo 51, 1 hangtod sa 2. Giingon diri, kaluy intawon ako o Dios, sumala sa imong gugmang walay paglubad. Sumala sa imong dakong kaluoy, papasa ang akong mga kalapasan. Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan, ug hinlui ako gikan sa akong mga sala. King David is a man after God's own heart. Nga bisan tuod siya nakasala sa Ginoo, nidagan siya sa Ginoo ug nangayo og pasaylo. Siya mismo nakahibaw na ang Ginoo matarong, dili ginahan og sala, walay buling sa sala ug dili makasala. Musilot siya sa sala ug balaan siya nga Dios. Ug ang kapasayloan sa Ginoo matuod base sa gugma na pakigsaad sa Dios. Amen. With all these things, mga kaigsunan, ang Diyos Amahan maoy perfect demonstration sa gugma pinaagi sa iyang anak nga si Jesucristo. Amen? And that love o kanang gugma demonstrated na samtang makasasala pa kita, gipakamatyan kita sa Diyos. And that is Jesus Christ alone. In 1 John 4:16 says, God is love. Jesus is the perfect expression of that love. Church, ang gugma mianhi sa yuta through His Son, Jesus Christ. Imagine, that love, ang kanang agugma ni ari sa kalibutan through His Son, Jesus Christ. His perfect sacrificial on the cross was the greatest, mao'y pinakanindot nga pag-express sa gugma sa Dios kanato. So the source of love is Christ Himself. O nagpuyo uban kanato tungod sa balaang Espiritu. Amen? So maunang giawhag nako ang tanan, nga awitan nato ang Dios, nga mahigugmaon sa tanan. The love of the Father is indeed pure, blameless, and failing faithful and sacrificial to His Son, Jesus Christ. So let us all stand and let us pray. Father in heaven, Lord, you are a loving God. But yet, Lord, you are a holy, holy, holy God, and you punishes sin, O Lord. You are just, you are faithful, you are true, O Lord, in your word, in your speech, in your actions, O Father. Lord, sa karong adlaw Ginoong Dios sa panghitabo, Lord, sa amo ang nasod karon labi na Lord diri siya sudad sa Sugbo, Ginoo,
Nangay kami kapasayloan, Lord, sa sala, Lord, sa mga katawhan, Lord, nga nagsimba og mga Dios, O Father God. We know, Lord, nga ikaw ang Dios na dili ginahan, Lord, nga ang imong himaya, Lord, maangkon sa uban. But Father, salamat, Lord, sa imuhang grasya nga imo kaming giablihan among mga mata nga nangabuta kaniadto, ang mga dalunggan nga dili makadungog, O Father. By your grace, O God, you have opened our blind eyes. By your grace, O Lord, you have opened our spiritual soul, O Father God, nga kami gayud, Lord, nakahibaw sa kamatuoran. Father, we thank you, O Lord, for your love, Lord, towards Jesus Christ, Lord, that He demonstrated on the cross. Subo sa amahan, simbahon ka na mo, Ginoong Dios, sa among kalag, sa among huna, sa among kasing-kasing, Lord, kay ikaw ang Ginoo nga matuod, nga puno sa gugma, puno sa grasya, puno sa kalooy. We thank you, O God. We praise you, O Lord, through your Son, Jesus Christ. We pray, Amen, and Amen, O God. Atong kantangan na to ang Diyos. Lift up your voices and lift up your praise. Join with the heavens, declaring the wonders of His faithfulness forever. Let's sing the victory of Jesus. Sing out the victory, the hope of the world. The Savior has risen, the Spirit has come to bring us into love forever. Oh, we are the people of God, with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Lifted from darkness and into the light, the Son and the daughters, the love and the price. Our God has made us His forever. Amen. Oh, we are the people of God, with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Oh, we are the people of God, with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Sing the song of the redeemed, Amen. the ransom and the free, given life at such a price. This is love, this is love. And when the Father calls us home, and we sing Him on the throne, hear the voices sing as one. This is love. This is love, this is love. Oh, we are the people of God, with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Oh, we are the people of God, with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Amen, God. Thank you, Lord, for your amazing love, O God, toward us sinners, Lord. Lord, amo kang simbahon, amo kang kantahan, Ginoong Diyos. Father, thank you, Lord. We thank you, Jesus, for your amazing grace and love, O Lord. Minsa'y nagtulog sa kasalanan, minsa'y adunay kung mga kusgan. Ikaw ay lagi mahimayaon Diyos.
kalibutan, tanyang binuhat, katingalahan, ikaw ay laing mahimaya o Diyos. Grasya o gugma, grasya o gugma mo, kahit bulungan yun, binuwas mo ako, ipasan akong cross, ibayaran mo ang kagawasan ko. Oh, Jesus, sawiton ko ang kaayo mo. Amen. We sing of your goodness, O God. We sing of your goodness, O Jesus. Usay nakatap, natukalinaw, kita bidawat, di na maulaw, ikaw ay laging mahimaya o Diyos. Usay ng hari, sa kanasuran, iyang himaya, di masalitan, ikaw ay laging mahimaya o Diyos. Amen, O God. Grasya o gugma mo, kahit bulugan yun, binuwas mo ako, ipasan akong cross, ibayaran mo ang kagawasan ko. Oh, Jesus, sawiton ko ang kaayo mo. Amen. Let us sing the goodness of God. Pangalan ni Jesus, Daigon na to ang manunubos, daigon na ngalan ni Jesus. Atong daigon, daigon na to ang manunubos, daigon na ngalan ni Jesus. Daigon na to ang manunubos, daigon na ngalan ni Jesus. Daigon na to ang manunubos. Atong daigon, daigon na ngalan ni Jesus. Daigon na to ang manunubos, daigon na ngalan ni Jesus. Daigon, 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 grasya o gugma mo, kahit bulungan yun, binuwas mo ako, ipasan akong cross, ibayaran mo ang kagawasan ko. Oh, Jesus, sawiton ko ang kaayo mo. Amen, O God. We thank you, Father, that your cross, O God, O Jesus, displayed the love toward us sinners, O Lord. Salamat, Ginoong Diyos. Hallelujah to you, God. Hallelujah to you, O Jesus Christ. One love, my God, would bring you down to earth. What king would take a low and lonely bird? Yet to this dark and broken place you came, to sleep beneath the stars that you had made.
love, my God. What love my God would send the way of life, to walk the road rejected and despised, that you might know the weakness I possess, and be my rock of strength and righteousness. Oh, how great is your love, O God. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world, in His love like a mighty flood. Amen. What love, my God, could hold you to the tree, to bear the overwhelming death for me. The Son of Heaven, The Son of Heaven leaves the Father's side. The healer bleeds, the life was made to die. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world, in His love, in His love like a mighty flood. What love, my God, so gracious and extreme, was strong enough to come and fight for me, to go through hell, go through hell and lead to the grave, and raise me up to see you face to face. You raised me up. You raised me up to see you face to face. Say amen. What a great hope, O God. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world, in His love like a mighty flood. It's all your love. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world, in His love like a mighty flood. In His love, In His love like a mighty flood, in His love like a mighty flood. amen, O God. Oh, the depths, the heights of Lord love, O Jesus. Salamat, Ginoong Diyos. Ikaw ang gugma. Ikaw ang tinubdan sa gugma, O God. Let me read to you Romans 5:6-11. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan. Sa panahon nga gipili sa Dios, malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita
nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ug karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo. Labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Kiniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, gipasag-uli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon na nga kita napasig-uli ngadto sa Dios, labi pagayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon usab kita diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpagsag-uli kanato ngadto sa Dios. Amen. Lord, Father, we thank you, Ginoong Dios. We thank you for your Son, Jesus Christ, nga niari sa kalibutan, who lived a perfect life, who died on the cross for our sins, O Lord. Ang tungod ni Ana, Ginoo, kami napasig-uli na among relasyon diha kanimo Amahan. Busa, Lord, salamat kay simuhang gugma, simong grasya sa kaluoy, O God. Awitan ka na mo, Ginoong Dios, among tibuok kalag, kasing-kasing, ugunhuna, O Ginoo. Thank you, Lord. Salamat, Lord, for your perfect love, for your perfect sacrifice, O Jesus. King of heaven, robed in light, sovereign of all, angels adore him, came and set his crown aside, emptied himself, leaving his glory. See how he loves us. Son of Man, Son of Man, robed in flesh, bearing our grief, knowing our weakness, yet despised in our eyes, pitied and poor, living among us. See how he loves us, Jesus, only Jesus, humble and holy, Lord, we adore you, Jesus, only Jesus. only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Lamb of God, crucified, suffered alone, dying he saved us, laid within a sinner's grave. Ever he lives, risen to raise us. See how he loves us, Jesus, Only Jesus. only Jesus, humble and holy, Lord, we adore you, Jesus, only Jesus. Oh, how marvelous, oh,
wonderful, your love. Oh, Jesus, only Jesus, humble and holy, Lord, we adore you. Jesus, only Jesus, Only Jesus. oh how marvelous, oh how wonderful your love. Oh how marvelous, oh how wonderful your love. Amen, O God. Great is your love, O Lord. Great is you, O God, O Jesus. We sing of your goodness, O Lord. We sing of your love, O Lord. We glorify your name, O God. Come, you weary heart, now to Jesus. Come, you anxious soul, now and see. There is perfect love and comfort in your tears. Rest here in His wondrous peace. Oh, the goodness of Jesus. Satisfied, He is all that I need. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. Come find what this world cannot offer. Come find your joy. Come find your joy here complete. Taste the living water, never thirst again. Rest here in His wondrous peace. Oh, the goodness. Oh, the goodness of Jesus. Satisfied, He is all that I need. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. Oh, the goodness. Oh, the goodness of Jesus. Satisfied, He is all that I need. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. Let's sing this again. Oh, the goodness. Oh, the goodness of Jesus. Satisfied, He is all that I need. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. May it be. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. Amen. Hallelujah, O Lord. We thank you, God. We praise you, Lord Jesus Christ. Hallelujah.
May buntag once again, mga kaigsuunan. So let us all welcome each other with the love of our Lord Jesus Christ. Ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y narito. Nais niyang malaman mo na ikaw, Ako, mahal ni Kristo, sa pag-abot ko ng kamay, ngiti mo ay natatanaw, nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Let's sing this again. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y narito. Nais niyang malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo, sa pag-abot ko ng kamay, ngiti mo ay natatanaw, nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Amen. Maayong buntag sa tanan, no? Buntag. So, pahibalo lang nga sunod Domingo ang atong service kay mobalik na sa alas 3 sa hapon. So, kung balikon ha, ang ato ang Sunday worship service sa sunod Domingo is balik na ta sa alas 3 sa hapon. So, karon lang nagbuntag ta Taas kinigig ko ni Pastor. na ay kanang kanang celebration sa uban no. Og napadayon day gihapon ato ang Bible study sa Ermita matag Wednesday alas 3 sa hapon og matag Friday Biyernes alas 2 pod sa hapon is sa Pasil. Og ang ato ang prayer meeting kay mo announce ra mi kanus agud mo balik. Og ang IBI sa DI sa OT 102 is mo start na ang klase first Tuesday of February, alas 7 gyapon sa gabi. Mao ra to, daghang salamat. Hello. May buntag. Ako igipa-proxy ni Pastor kay nasa dito ngadto siya nag-preach sa Iniyagan nga basin sad og maglisod jud siya og labang dire nga side. Ya pasensya ko nimo mag kanga ako kay first time pa na ako nga ni tungtong sa pulpit. But salamat sa Ginoo tigantag oportunidad, tiganta og nga mudalas yang pulong nga dili tangayan. Salamat punta sa Ginoo. May buntag yung tanan. Ako to tiwason katong intro ni Pastor to pagla Sunday ba. Ningon si Pastor mao man to no, si Moses gikan sa bukid, naghatag sa siyang 10 commandments, gisulti ni Pastor nga nahisuko gid siya nga pagbuhat og Dios nga masilutan niya ang hangtod sa pila ka generation. Human ato tiwason tong istorya ni Pastor nga si Moses ni naog gikan sa bukid gisugat siya ni Joshua. Then Joshua said nga wa kasabot si Joshua ba. Unsa may lang nadungog nako unsa man kadaugan kapildihan dili ka identify si Joshua sa nadungog ka ba. Di sad pagmaya. Dili sad kadaugan nga saba ba. Pero kita nay magkadungog kasabot ta unsa na siya lang kay kato nga time si Joshua wa siya kiba unsa dito nga gahimo na din sila og idols. Ingon si Moses nga wa na sila nagmaya na sila kay kibalo naman siya. Gingnan naman siya sa Ginoo daan nga naghimo na sila og Ginoo nagsayaw, nagmaya sila sa ilang bagong Ginoo.
unsa man joy gikakasukan sa Ginoo. Unsa man joy makapasok ko sa Ginoo. Sala ato ang unsa man specific nga mingon ta nga ngawat, namakak, ning kag sexual immorality, adultery, unsa pa na din butang nga. Pero naadyoy usa ka klase nga sala Ginoo nga suko jud kay siya nga sala, agi kasilagan jud niya nga nang kanang sala. Maong pagsimba og Dios. Ato tiwason si katong si Moses ato while gasuwat pa ang Ginoo sa Ten Commandments, gasabot pa sila ngadto sa bukid. Paghuman way kalibutan si Moses nga ang mga tao de Israelita, which nakakita sila sa milagro sa Ginoo nga natunga ang dagat, naay cloud of glory, naay fire of pillar, kita sila mismo silang mata. Pag abot naghimo sila Diyos, gikalimtan to nila tanan. Mo tiningon si Moses pagdali og naog kay katong mga katawhan nimo nga akong gipagawas gikan sa Israelita, nagpabadlong na sad himo sila Diyos nga gingnan pagid nila nga kato ilang gihimo nga Dios nga kuan nga yakap nga mao ni ang nagluwas nato sa Israelita. What the great insult into a living true God, which is siya, kita silang mata, pero ang lain ang gi-honor nga Dios nga Dios nga hinimo lang nga dili mo sulti, dili mo lihok. Even kita mga kasuhanon, dali kita makasalaan ng mabutanga, dili tawingon lang nga mo state lang ta nga ang pag-worship ug simba-simba in kutob ra diha sa kanang naimahing atong makita, which is ang kuanjud ang idolatry, which is atong kasing-kasing nasa tay labaw pa nga gi-worship, labaw pa si Ginoo. Ang definition sa idolatry refers to idol worshiping idols, image and other God substitute, things replace of the true living God. Anything usa sa siya nagsimba tag imahe pero napay usa nga ni substitute sa atong kasing-kasing aside sa Ginoo nga mas may labaw. That is also gitawag og idolatry. Mo siyang in the Old Testament sa panahon nila Moses, mo gining sala nga frequent gyud nga sala nga permigyo sila pandulan ning butanga. So dili ta ka ingon kay which is na influence sila sa Ehipto nga ilang nakuha to mga Diyos-Diyosa na daan nila. So the first time nga makasabutan ni nga natin kagawasan ani nga sala, which is ato di isod sa tong nahon aware nga kaning pagsimba og Dios og within og napay labaw nga mas labaw si kasing aware ta nga sala na siya. Ato isod sa nunal. Ato unsa man jud sulti sa Bible aning pagkuan kaning pag idolatry o pagsimba og Dios unsa man jud sulti sa Bible. Because kaning salaa ang pagsimba og Dios mao ni hinungdan sa tanang sala. Mao gini siya hinungdan og ugat sa mga uban nga sila domino effect. Siya una ni damay ra nang Let's turn our Bible Exodus 23 verse 6. Verse 3. Exodus 23 verse 6. Ayaw kamo pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw kamo paghimo og mga Diyos sa dagway nga bisan unsa nga naa sa langit o sa yuta o sa tubig. Ayaw gayud ninyo kini alagari o simbaha, kaya ko ang Ginoo ang inyong Dios. Abughoan, dili ako gusto nga may lain kamong simbahon, silutan ko ang mga nakasala kanako, apil ang ilang mga kaliwat, hangtod sa ikatulo, kaupat nga henerasyon nga nagsalikway kanako. Apan ipakita ko ang akong higugma ngadto sa daghang kaayong henerasyon sa mga higugma kanako nga nagatuman sa akong sugo. Ang title aning ka sermon is God Hates Adultery. Gikasilagan ko ang pagsimba sa Dios. Suko kay ani ang Dios. Let's pray. Lord, salamat ron kabuntaga man Lord.
Ikaw ang Diyos nagbuhat nini Lord sa langit ug sa yuta man. Lord, pailhami og kinsa ka mahan ug unsa ka kadako Lord. Kinsa ka Lord nga makita na mo sa mong mata mahan Lord, nga ikaw halangdon nga balaan na mahan. Tabangi mi amahan Lord, ibin kami mga Kristohano na mahan Lord. Guilty gyapon mi aning mga sala mahan sa mga kasing-kasing Lord. Lord, ipakita mahan Lord nga walay laing hugugmaon nga labaw sa tanan Lord. Kay ikaw ang Diyos Lord, naghimo ka namo Lord. Ug labaw sa tanan Lord, imong anak gihatag Lord. Imong kamatay sa cross, gihatag nimo Lord, ipakita nimo ang gugmamahan. Kabuntag ka, amahan, bliya mong unahunag, kasing-kasing, amahan, Lord. Una pa'y butang, Lord, nga wala mi kibaw, Lord, para tining sala, amahan, Lord. Lord, to expose, Lord. Who are you, Lord? Your glory, amahan, Lord, nga mas labaw ka sa tanan, Lord. Ang wanay lain, amahan, Lord. Ug among tanang kinatinibukan, amahan, Lord. Nga ikaw gay angay na mong simbahon, Lord. Salamat, Lord. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Natay tulo ka points aning kuan. Point 1. Ang Ginoo nagdemand exclusive worship alone. Ginoo ni mando gid nga siya gyud ni mundo jud gikan niya siya gyud ang atong simbahon. Exodus 23. Point 2. Siya abughuan sa Dios. He is a jealous God. Siloso dili suko siya og nailain. Pareha. Katulo, root, kaning sala is root of all kinds of sin. Kaning sala nga pagpagdiyos-Diyos, mo'y hinungdan nga sumpay sa tanang klase nga sala. So point 1, God demand exclusive worship alone. So, ang Ginoo mismo jud gidemand jud niya gidemand jud niya ang atong loyalty. Kung sabi na sayon pa na asam kalaban, asa gyud laban ba? So, how much more nga gipakamatyan ta ni Jesus Christ? Iyan ang gihatag ang iyang anak na to. Ang question is, asa ang atong loyalty? Like atong Moses pag-abot niya sa bukid, gitsa to niya ang iyang lagot kasi gitsa to niya ang tablet. Pili mo kinsay nako, it means side sa Ginoo, o gitsa tong side sa calf. And then, naay nipili niya, o nasay nipili ngadto sa mga Diyos-Diyos. Even though, both ang katong nipili sa Diyos-Diyos, ug nipili sa tinuod nga Diyos, kita sila sa milagro sa Ginoo. But still, the loyalty, selected yapon kayo. Wa yapoy nahimo ang nakita nilang milagro, nga kita sila sa milagro, nga buhi nga Diyos, walay impact sila nga makapili sila sa buhing Diyos. Mao na nga Ginoo ra po'y kapili nga nung nipili ta niya. Praise God. And then because gidemand ko siya jud niya ang atong loyalty ug asa gyud laban because iya yung gidemand gyud yung monotheism, the worship the one true God. Kay tungod siya mong gabuhat sa langit ug sa yuta, ako man gud tanan. Naa si Rad yung maingon nga ako lang. Walay nahimo og dili gikan ako. Mo nigdimon siya nga ako lang gyud. And then in the Exodus, ningon na Ginoo nga kinsa may who is like among the gods Yahweh og Ginoo kinsa ang sa mga Dios nga sama kanimo, question ba o question sa nato kinsa may Dios pareha niya, kinsa pa may laing Dios nga pareha ni nga Dios inana kagamhanan. Who is like you, majestic in holiness, halangdon sa kabalaan, kinsa pa may laing balaan, wala na laing gawas niya. Yahweh alone you should love. Siya gyud ang atong higugmaon. Isaiah 44 verse 6 says, "Thus Yahweh, the King of Israel, his Redeemer of Yahweh of hosts,
I am the first and I am the last. I am the Alpha and Omega, siya ang hinugdanan, siya ang katapusan. Gipakita gid sa Ginoo ang iyang karakter nga siya'y gabuha tanan, siya'y tag-iya sa tanan. Mo na naa siya right yung mudiman nga ako ra gyud inyong simbahon. Klaro tani nga Dios ra gyud. That's why unsa may nganong ni request gid siya og ni demand gid siya. Nga ni command gid siya. Nga siya ra gyud ang atong simbahon. Sa Isaiah 45 verse 6, I am Yahweh and there's no other. Besides me and there's no other God. Gibalik-balik ra gyud daghan king mga verses. Gibalik-balik nga ako ang Ginoo, wala na ilain sa akong kiliran. Gawas nako, wala na gilaing Dios. Gibalik-balik ra gyud entire the Bible para mapatig gyud sa nanahuna sa tao. Nga wala gyud ilaing simbahon kundi siya lang ang tinuod nga Dios. God demands exclusive and He is alone to be worshipped because He wants to be no rival. Di siya gusto Ginoo ginay kompetensya. Di siya gusto nga naay someone nga mo level sa iyang paggaday Ginoo. Kay wala gyud. This is why He gave His first and greatest commandments. You should be no other God. Deuteronomy 6:4. Deuteronomy 6 verse 4 and 5. Hinumdumi katawhan sa Israel. Ang Ginoo og ang Ginoo lamang maoy atong Dios higugmaon ang Ginoo sa inyong tibuok ninyong kasing-kasing kalag og kusog. So si Paul niadto siya sa Athens ato na time. Si Paul giginan niya ang diet sa Acts, arita sa Acts sinsya kay ha. No, just wanted to know me. Si Paul niadto siya sa Acts, niadto siya sa Athens, nisulti siya Acts ug kay ang mga anak kita sa Dios dili nato hinunaon nga ang Dios sama sa dagway, sa larawan o bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahana sa tawo. So ingon si Claude, ayaw hinunaan yung Dios nga ang material na siya. Ayaw isus yung nuna nga ang Dios makita ninyo. Nga makita ninyo unsay porma. Wala kayong Ginoo espiritu. Moji gipasabot ni Paul. Ingon siya nga kanang mga idols yung gibot wala man na ni-exist. Inyo ra nang hinihimo sa inyong imagination ug unsay porma na kamo ray gabuhat ana. Kamo ray ga-represent na sa inyong imagination. Unsay porma sing Ginoo pero wala siya'y kinabuhi itself. Idols are dead, non-existent, while true God is spirit, non-incorruptible, no matter is alive. Na makita na ito sa John 1, nganingon nga, worship God in truth and in spirit. So ang Ginoo spiritu. So spiritu dili in immaterial things nga makita nato sa atong mata. God demands that He alone to be worshipped because no such thing as God and idols. Jesus himself dingon nga Jesus mismo nito baga higugmaan ninyo ang Ginoo nga Dios sa tibok yung kasing-kasing, sa tibok yung kalag, sa tibok yung nahuna. Nikot siya sa Old Testament, gibalik sa diya. O kining labing dako og labing importante nga sugo. So walay makalabaw. Mo the greatest demand labi na katusuhanon. Wala ni mo labaw ana. Nga higugma ang Dios labing dako og labing importante sa tanan. Sa tibuok natong hunahuna with all of our being. John MacArthur, to quote from John MacArthur, image is anything that the image is not anything that really exists. It only reflects the imagination of the one who designed it, impersonate of demons who deceive. Liman gana
possible ra ang demons ni help ug unsay porma sa iyang gusto nga Ginoo. Unsay gusto niya possible og negro ka ni ang imong himuon nga puti, negro sa imong Ginoo. So it depends sa kung asa lugar ra. Ato diri na kuan na bumbiro na na kaning sila na pulis ana. Depende na unsay gusto gyud nila. Unsay gusto nila gi-design nila gusto nila nga Ginoo. And then dito. So dili kita. So dili kita mo worship og butang nga binuhat sa tao. So God di-demand kay balik-balik yun siya. There's no other God and worship Him only. Point 2. He is a jealous God. He is a jealous God. Ayaw kamo paghimo og mga Diyos nga dagway bisan unsa nga naa sa langit, sa yuta, sa tubig, ayaw gayod ninyo alagari o simbaha kay ako ang Ginoo inyong Dios abughuan. So kanang jealous, we can relate that kind of feelings kay because datay mahinigugma ug pasabot nga murag naa silain kuan kita, mapiktahan ta, we can relate. Gituyo sa Ginoo because naata na nga feelings because God nana siya. Maka-relate ta unsa ang daggibati sa Ginoo ug kita. Gadto tang mulaban sa lain dili niya. Sakit kiro. So emphasize sa Ginoo is He is a jealous God. And this is only rasad nga gihatag nga balaod sa Ginoo nga niingon siya nga damay ang imong kung kaning salaaw imo kining buhaton madamay ni siya hangtod sa pila ninmo ka henerasyon. So grabe jud kay iyang ang kalagot ana which is gito sa ningon si Moses nga pag Moses ang imong mga Israeli mga Israelita akong giko sa Egypt nagabuhatan sila Diyos pod adua dito kay ginanra ba nila nga kato ang kaf mao kunoy galuwas sa kato ilang hinimbo ilang giingnan nga mao kunoy galuwas sa Egypt. What a great insult, and God hotdo na lang kuno sila tanan. Grabe hotdo na lang nako tanan. Og may gani si Moses ato nga time ni abugar lang gyud sa Ginoo. Lord ayaw lang taon Lord. Pero wa jud ang decision sa Ginoo hotdo inana iyang ka grabe ka anger ba. So gipakita Ginoo nga siya jealous gid siya. Suko gid siya og naatay lain niya. Dili ta muadto ta sa lain nga Dios. You shall not make carve for yourselves. Ayaw kamo paghimo og Dios nga dagway nga sa Dios nga sa dagway nga bisan asa nga sa langit. O sayawi sayawi sa ngadto sa Israelita. Kadto man gud sa Israelita good kanang tungod kay nadugay sila ngadto sa Egypt. Mo to na influence gud sila nga gumingon gid sila og worship sila. Nga sila nahuna kay at the time gikan ni Jacob silent na ba ang Ginoo. So na-influence sila ngadto na sila ni nanaghan sa Egypt generation by generation. So na-adapt nila ang culture gyud sa Egypt. So ila jud nasud sila nahuna og ato ila jud na use ta gyud sila if mo ingon kisla mo worship ka naagay something nga makita. Even kita guilty kita diri even do nga naitingog nga sa mall nga mga sinulog nga tukar ming ha ana man ko lang ngingom ko ha wala sa ko manahuna. Wala sa kong unahuna, pero ni automatic lang og kuan sa kubaba ni gawas ba because na-use tataan na kay bata wala na to tiyo ba Lord sorry Lord wangay ni hamang ko. mo sad ni sa ato nga time sa mga Egypto kay na-use na sila nga wingo in terms of worship gani ug simba Ginoo naagi something nga ilang nagi something ilang makita. That's why ang Ginoo ni command yan ning butanga ni command siya nga, "Thou shall not have
ani butanga. Yun sa na make a worship card kay kibong Ginoo daduon gyud na nila gyud. Kay tungod influence gyud sila sa pagan nga culture. Even do kita na gyud dili ibin nakastuhanon ta, na use ta because dugay ta ana nga system nga na nga culture. They use that the gods they worship must be an object or image they represent the gods. The Lord has made it clear through the plague, the Exodus, that He has power over every creation because the whole earth is His. Ipakita lang sa Ginoo nga kato sa Ehipto nga siya yung nga tinuod nga Dios. Gi-challenge gyud niya ang pero kay katong mga plagues mao mo ilang mga Ginoo. Mo say gi-plague nga gihatag ngadto sa Egypt. Nga siya ray maka-control over things of God because I am the maker. I am the God who control everything. Exodus 9:29, that you may know that the earth is Yahweh. Exodus 19 verse 5, for all the earth is mine. So gi-claim gyud sa Ginoo nga ang kanang ang tilibog-libutan. Ako na. So he's na siya right to demand sa atong worship. He command Israel to refrain from crafting image of anything in heaven and on earth. Worship. Leviticus 26:1, dili kamo magbuhat alang kaninyo mga Diyos ug magbatindog kamo og mga larawan nga linulok. Kung mga larawan nga bato, dili magbutang kamo og bato nga silsilan diha sa inyong yuta aron magyukbo kamo niini. Kay ako si Jehovah ang inyong Dios. So demand gyud ang Ginoo gyud nga ayaw gyud mo kuana na ayaw gyud mo og worship anang butanga because I am a jealous God. Probably the bubble over the getting so hot boiling, figuratively the born with zeal or intensity fervent to boil with envy o jealous ang Ginoo masuya oy. Suya siya ba? Masuya siya ug mag-jealous gid siya. Inana gid ang exact feeling if kita mo worship ta into other gods. Exodus 25. Ayaw gayud ninyo kini alagari o simbahay kay ako ang Ginoo nga Dios. Abughuan dili ako gusto nga may lain kamong simbahon. Silutan ko mga nasala kanako apilang mga kaliwat hangtod sa katuloy kaupat nga henerasyon ug silikway ko ni. Ayaw kamo pagsimba og laing Dios sa Yahweh. Abughuan kay ako ang Dios amuguhan. Iko na ninyo gikumpal nino mga lalaing nga verse nga Bible. Gibalik-balik ra gyud. Balik-balik ra gyud walay Ginoo, ako siloso, suko ko. When Jesus katong sa wilderness, gitempt siya ni the Satan, what is Jesus' response katong gidala si Jesus ni Satan sa wilderness? Unya gidala usab ni Satanas si Jesus sa taas nga bukid ug gipakita kaniyang tanang mga gingharian sa kalibutan nga katahom niini. Mingon si Jesus kaniya, kining tanan ihatag ko kanimo kung muluhod ka ug musimba kanako. Unya mingon si Jesus, palayo kanako Satanas. Kaya ang kasulatan giingon simbaha ang Ginoo o ang imong Dios ug siya lamang ang alagari. Again, sa gibalik-balik ra jud nga siya ang Dios ug siya lamang ang alagari. Kasi makita na to sa point 3, mo na ni siya ang point 3 nga makita na to nga ang Dios suko jud kay siya nga unsay resulta ani pagsimbang Dios. Mga result ani mga butang mo nakita na to makita na tong mga nagsimba og Dios unsa sila nga klase nga tao. So point 3 nakita na to tungod ni ini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga tinguha sa ilang kasikasing ug gibuhat ngadto og sa salawayong butang gipulihan nilang bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba ug gialagaran
ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat mo'y untay angay daygon hangtod sa kaluluwan. Ilang gi-exchange ang butang nga hinimo ra, gi-exchange sila ang tinuod nga glory nga Ginoo nga nagbuhat. Mo'y ni resulta. The wrong worship, the wrong altar leads to wrong way of life, gyud. The wrong worship leads to wrong lifestyle. Mo di pasabot ani, mo di result. Mo siguro ipasabot ani sa Ginoo nga paninglo na ko ang imong mga sunod nga henerasyon. Mo na nga nay nang gawas nga mga gawas sa mga homosexual, mga bayot. So makita na to no sa nagselebrar karon mas sila jud ilahagid yung celebration dun. Ilahagid ron nga celebration. So we pray for them. Maluoy ta nila, mapiti ta nila. Wala sila kaila sa Dios nga buhi. Tungod kay gibuhat sa mga tawo, gipasagdan na nila sila sa Dios. Ngadto sa makauulaw nga kailibgon bisan gani mga babayi wala magsubay nasa andang paggamit sa ilang pagkababayi o mga lalaki usab wala na makihilawas sa mga babayi kundi sa ilang isig lalaki tungod sa kaulag ang isig lalaki nagunay pagbuhat sa talamayong buhat buhos sa nahiguman nila ang silot nga angay nila mo'y resulta nila sa pagsimba nga gipuli nila ang created things than the creator. Mo na resulta nga dili sad mao ang ilang feelings. Bisan lalaki sila mingon sila nga bayi ko. bisan bayi mingon laki ko di wala asad nagkadimao pod. But this is the judgment na gid sa Ginoo. Gi-judge gid sa Ginoo ang katong gipaninglan gid niya. Ang possible mga resulta ni sa mga kaluluhan, sa mga ilang mga nga naggrabe kay nag-worship og idol worship. So this verse speaks the tragic self-destructive nature of sin, indicating that it often carries within itself its own penalty to disease. The consequence of violating nature order, the penalty of rebellion, spiritual emptiness, and all ramification. Tungod ang sa 28 na gisumpay tungod kay ang mga tawo wala man moila sa Dios, gipasagda na lang sila diha sa mahugaw ngunahuna ug sa lawaing buhat. Gilet na lang sa Ginoo. Ug kana mo simba, sige simba mo si Dios. Although we kung balikon tani nga verse sa Roman the God ningon sila nga kita gid sila mismo sa visual nga creation. There is a real true God. Una gipasagda na lang si Ginoo. Gisagda na lang si Ginoo. Even though bisan sa kadugan ng panahon nga sa buok kalibutan na nag-worship og idol worship, wala gyud po'y judgment ang gihatag ang Ginoo because the grace of God nga daghan pa jud kay nga makaila. Dili pareha sa Moses niya on the spot 3,000 men patay dayon. Karon taas pa kay grace niya. Sige lang. Worship mo diha. Makita mo sa Facebook grabe ang mga tawo murag bas oy. Sa daan murag bas. Grabe kay daghan ba kaingon ka mga hingpit ra jud kay dalan padung nimo. Hingpit ra jud kay dalan ngano. Salamat kay ko nakaila ko nimo Lord kay ano. Usa ko atong nagurawa. Di ba? Salamat kita nakaila ta niya. Tungod giablihan ni but not our own. But God enable us in our hearts nga makailatan niya. So nga napuno silang tanan sa tanang matag ngilad nga sa pagkaduotan o kahakog bisyo sa kasina, sa pagpatay, sa pagpanaway, sa paglimbong o kalaway, malibak sila, magdinaotay sa usa, magdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mga patason o andakan.
tigmugna sila daotan, musukol sa mga ginikanan, mga bangbuang sila dili mutuman sa ilang mga saad ug wala sila kaluoy sa pagbati sa uban. Nasayod sila sa balaod sa Dios nga nag-ingon nga ang mga tawo nga kinabuhi niining pagiha angay kamatayon, apan nagpadayon sila pagbuhat niining mga butanga o gipadasig pagidila ang uban nga nagbuhat niini. So first, ang sala ra gyud nila primero because they created things rather than the creator. Mo na ning sumpay, mo na ning ang bunga. So una gyud ang idol worship gyud. Someone things nga ni-replace sa Ginoo, damay gyud siya, domino effect gyud siya aning mga sala gisulti mga bisyo, mga pagpatay, mga panaway, paglimbyong, sumpay na siya tanan, kuha na siya, package na siya. The sin we commit every day, rather anger, greed, envy, malice, gossip, disobedience to parents, how we worship God. Yes, Christian, we will commit the sins, but it is not a lifestyle anymore. Tinuod mga Kristohanon naagya puntaan ni. Wala to. We are not perfect, but ang nakanindot lang nakalahi lang naata sa luyo sa dugo ni Kristo. Naata wala nakakomita ng mga salaa. Kasi we know nga but lahi na tong mga lifestyle kibalo, aware ta ng mga work of the flesh, aware ta ng mga butanga like tug ingon kaniha mga sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealous, fits of anger, rivalries, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, like things. I warn you, as I warn you before, that those who do such things will never inherit God. It means ni mga butang ang mga nagbuhat lahi ta kasuhanon, we guilty ta makabuhat sa butan ni mga sanahunas tong anahon na. But kanindutan na ang dugo ni Kristo gibayran na ta, but always the repentance at pagtuo kibalo ta nga nakakumita ni mga salahan. The repentance should always should ask forgiveness of God, unlike ani mga tawhana buntag udto gabi commit sa thing has no walay conviction because walay Holy Spirit nga mo convict nila. But all this, what Paul says, I warn you before that to do such things will not inherit the kingdom of God. Because wala nila gidawat ang Ginoo og pasaylo sa Ginoo. So lastly, sa mga anak, gingnan niya ang mga anak likayin ninyo ang mga Diyos. God in 1 John 5:21 giwarningan tatanan niya ayaw kita pagsimba og Diyos. Sula sa Galatian, ingon naman ang pagsimba sa Diyos, ang pagpamarang, makita sab kini sa pagdinamtanay, sa panagpingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamatunayagon sa lawasnong kaibog ug uban pang butang sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa Dios sa kanadto ang magbuhat ini butanga walay makasulod sa kangarian sa Dios. So gabalik-balik ra gyud ni Paul that these things, this is the result of wrong worship. It leads these things which it leads to destruction ra gyud. So mo ni siya ang gikalagutan sa Ginoo, ang gikasilagan sa Ginoo. Mo to primero, point 1. So point 1, God demands exclusive worship. Gidemanda jud Ginoo nga siya ra gyud ang atong i-worship. Kaduha, kay siya mag-jealous God, hibubuan siya nga Dios, hibubuan siya nga Dios. Ikatulo, tungod ani pagsimba og Dios, mo'y hinungdan sa tanang klase sa sala. Sa tanang klase sa sala.
So siya di mo'y root, sumpay na natanan. So I want to end up the story, end up the story from Pastor Paul Tripp. I will forever be grateful for that day. I was in northern India, in one of the holy cities of Hinduism. It was my first time ministering there, so our host took us on a 4-day introductory tour of the religion. We entered a temple to observe the spiritual ritual of worship. Those entering were emotional, joyous, and grateful to be there. Then, a Hindu priest appeared in the inner sanctum of the temple. He bowed before an idol made of wood, washed it, dressed it, and placed of a bowl of rice and fruit in front of it. Almost in disbelief, I said to myself, can he see that this idol is nothing? Kita ba siya nga kani yang halarag pagkaon nga wala ra ni? It isn't alive. Dili buhi. It cannot see or hear. It will not eat the food offered. The priest, worship, and service were tragically misplayed. What a delusion. How could he be this blind? Nganong butak pa may yun kita? What happened next was even more stunning. The priest first knelt, then lay his stomach with arm outstretched before this well-carved piece of wood. It was a picture of a complete surrender, adoration and worship. Serious kay ni worship, ni luhod, ni kuan ba yun, ni hapa ba yun. Seriously wrong ba? Serious kasi siya, pero wrong lang. Can you picture the scene? So, grabe kay iyang devotion. Makita siguro tana nga luhod diri duha ka kilometro luhod lakaw, pero gipakita gid niya diri nga grabe kay ang passion sa priest ba niya sa pag-worship sa iyang idol ba. So, ano mo to as I watched, tear filled my eyes. Kaluha siya kahilak siya kabaita. The blindness and darkness of this moment overwhelmed me. The depth of the evil bondage of idolatry hit me as it never had before. So grabe nakahilak si Paul Tripp nga grabe naluoy siya. Naluoy siya inana ka grabe ang passion. But grabe gid ka bandage gid ang iyang gibelief in the wrong altar. What about you? As watch people outside celebrating idolatry, nagtiri eyes ba ka? Or do you mind it? As we claim that we do not join or bow before a structure made from wood, metal, or stone, but we are like these people outside because there is an idol capture in our hearts, control our desire, and shape our living. Lord, salamat kay Lord. Lord, dili lang ang bato, Lord, or carved image, or wood, or something, object in the front of our eyes, Amahan, but an idols sa mong kasing-kasing, Amahan. That's must worst, Amahan. Kay dili mi kakitaan ang butang, Amahan. Mas deadly siya, Amahan. Because lisod na mo pag-aware, Amahan. Because it is inside of our hearts, Lord. You're replacing your place, Lord, in our hearts, Lord. Yes, to be, Lord, to worship you alone, but to be love you with all our hearts, mind, and our strength.
Help us, Lord, to do that such thing, Amahan, lisod kay buhat to naman. But thank you for the cross, Lord, of Jesus Christ, Lord. You send your ultimate love, O God, Lord. Buo-buo ni mo diyan ni Kristo, Amahan, Lord. Salamat kay Lord, tungod, Lord, ni Kristo, Lord, nakabuhi, na may freedom that the kind of sin, Amahan, Lord, to give us the power, Amahan, Lord, na makakontrol niya ng mga sins sa mong kinabuhi with help your Holy Spirit, Amahan, Lord, to convict us, Lord, sa mga sin nga nasala na mo, Lord. To continue, Lord, always humble ourselves and ask forgiveness, O God, Lord. And repent always, O God, Lord. Every day, Amahan, Lord. Sani nga sila while we are in the flesh, O God, Lord. Salamat kay Lord. Salamat sa cross, O God, Lord. Salamat sa imong dugo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.